Ngayon po mga boss chipamo sir, para po doon sa hindi pa mga nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na po yung subscribe button upang sa ganon, lagi kayong ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan mga bossing. At syempre, i-shoutout ko muna kayo isa-isa na nandiyan na sa ilalim kanina pa. Nandyan si Alaga 143, nandyan si Ma'am Biology, si Shiro Kansaki, si Pampanga po, nandiyan din si Ma'am Delia Rosario, si Joel Q ng Cereza Force, si Ma'am Chris Rose na hindi natin makakalimutan, si I Am Batman. Wala ba si Robin? Lagi na lang si Batman ang nandito. Si Ma'am Viola G ulit, si Sir Archie Beroya. Nandiyan din po si, sino pa nasa taas dyan? Aurelia Adena, buong Cereza Force family. Nakita ko na din si Chay Cher kanina, si Jerby08, nandiyan din po, no? At yung mga kanina pa po nag-aantay. Game na ho mga kababayan, umpisahan na natin to. Pahabol si Adriano Opkeria. Shout out po sa inyo. At si Marge, nandiyan na din, no? Game na mga kababayan. At una nga po mga bossing, dito ako saludo kay Pangulong Bongbong Marcos Dito ako saludo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit to? Kapag yung tipong alam niya na makakapagpaganda, makakapagpabilis, lalong-lalo na po sa transportasyon mga kababayan, agaran po niyang inaaprobahan mga bossing, no? Lalo na po mga kababayan na pag alam niya na napaka-importante po, wala sa kanyang, Davao to, Mindanao to, malayo na to sa Metro Manila. Dapat ang inuuna natin, Metro Manila lang o Luzon lang. Hindi ho ganun si Pangulong Bongbong Marcos. Mula Apari hanggang Hulo, lahat kayo ay mahali Bongbong. Tumutog na. Di ba? Wala pong pinipili ang ating Pangulo mga bossing. No? Simula Apari hanggang Hulo, hanggang dulo ng Pilipinas, mahal tayo ni Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong pinipili na, mga taga-Luzon lang ang dapat makinabang sa pondo ng bayan. Hindi ho. Bakit? Ito yung ipapakita ko sa inyo. DCMM, Radyo Patrol sa Istrenta, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglalabas ng 145.56 billion para sa konstruksyon ng Central Mindanao Standard Highway ayon sa Department of Budget and Management. Idurugtong ng 64.7 kilometrong 4-lane road ang Cagayan de Oro City at Malaybalay City sa Bukidnon upang mapaikli ang biyahe mula sa 6.5 oras patungong 33 at kalahating oras na lang. Biruin nyo ho yun. Yung matitipid na oras mga kababayan, napaka-importante ng oras. Di po ba? 3 oras, madami ka nang magagawa nun. Tsaka yung pagod sa biyahe mga kababayan. Di po ba? Yung iikot ka pa, kung saan-saan pa. Eto, from 6.5, parang kami na mga taga Maynila, kami na mga taga Metro Manila. No, kapag kami, dati pumunta kami ng Baguio, ay asahan mo na, happy birthday si Chris Ulo nandito. Si Chris Ulo ba talaga to? Happy birthday, tol. Hindi ko birthday. Hindi ko birthday. Tingin ko nga kung si Chris Ulo talaga to. No? Pakisuportahan nyo yung kapatid natin na si Chris Ulo. Oo nga, 3513. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Alam ko ikaw yung may birthday. Di ba? Pakisuportahan, paki-like, paki-subscribe. Lahat po ng content ni Boss Chris Ulo. Malupit, mahusay at napaka bait nating kaibigan mga bossing. Kaya lang nung nandiyan ako sa Pilipinas, inaupo yung pagiging gwapo ni Mark Ramos no? Mas talagang nagningning, umangat yung pagiging gwapo nung kaibigan natin na si Boss Chris Ulo. Kabilang din dito ang konstruksyon ng 47 na tulay. Hindi ho ito kagaya nung tulay ni Digong. Na sinasabi ng mga DDS na, etong hindi bumagsak,
kay dating Pangulong Duterte ito. Etong bumagsak, si Marcos na nagpagawa nito. Tapos merong hindi bumagsak na naman. Si Duterte na naman daw. kung, kung hindi ba naman puro mga gonggong yung mga dating kaibigan ni kaibigang Chris Ulo. Di ba? Pilit na pilit to eh. Isa pa, meron pa. Hindi din ho ito kagaya mga kababayan nung trip to heaven na tulay ni dating Pangulong Duterte, yung footbridge. Anak ng puta, papanik ka na ng langit dun eh. Di ba? Hindi ka ho mamamatay hindi ka mamamatay sa sakit ng ulo, hindi ka mamamatay kung saan-saan, mamamatay ka sa atake sa puso. Bakit? Biruin mo pagkataas-taas na ho, mga kababayan. Tapos sabay, bigla ka pang sasabayan ng daan ng LRT. Niyanig na. Putik na yan. Tapos parang kalansay pa yung pagkakatayo. Yun po kasing mga yun, mga bossing. Wala pong yun eh. Kumbaga, hindi ho pinag-iisipan yung mga ganun eh. Sabi ni Ma'am Trexie Villa, sa takot ka, mamamatay. Hindi na ho pinag-iisipan ng maigi yun, mga kababayan. Kumbaga, ang estilo ho nila, di bali na, okay na yan. Basta ang importante, may ipagyabang tayo doon sa mga DDS. Kahit mukhang kalansa ito, kahit mukhang tarantado lang. Kahit mukhang tarantado lang itong footbridge natin. Tingnan nyo ho, mga bossing, nung tinapatan, inayos ng gobyerno o ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ganda, maayos, matiwasay, hindi ka kakabahan eh. Di ba? Sabi ni Sir Archie Beroya, tamang trip lang ang kontraktor. Ayan pagkahaba-habawin na. Siguro, hindi, ito yata yun eh. No? Yang malay-balay, paabot nun. Yan yung dating dinadaanan siguro. Ito, yung guhit na lininyahan mga kababayan. Tapos, ito yung magduruktong, kaya mas maikli na. Di ba? Pinag-iisipan, pinag-aaralan. Hindi lang basta lang merong maging proyekto. Itong mga ito, yung mga DDS, masaya na ho dun eh. At alam niyo po kung ano pa o kung saan pa sila mas masaya, mga bossing. Eto, no? Dito, masaya po sila, mga kababayan. Yung mga magpakita ng mga ganito, yung mga mag-post ng mga ganito po, nilangaw daw, mga bossing, no? Sabi ni Elmer, hugalbot. Sandali, breaking news. Martin Romualdez, pinagkaguluhan ng mga tao sa Santa Fe, Leyte sa kanyang pagbisita noong Biyernes, March 20. Nung pinagkaguluhan, eto daw mga kababayan, may naiwan pang ulo doon,